Nung minsan daw po merong isang kwento tungkol sa isang batang pari at siya daw po ay inassign sa isang malayong parokya. Pagkadating po ng pari, na-shock po siya at nalungkot sa kanyang nakita. Ang simbahan po ay sira-sira, ganyan din po ang kanyang kumbento, tumutulo yung bubong. Nung mag-umpisa na pong magmisa ang pari, napakakaunti na mga nagsisimba. May mga mayayaman nga, pag nagpapatulong po siya, napakadamot po nila, kakaunti ang tinutulong nila sa parokya. At liban pa po doon, inumpisan pong sinisiraan itong pari. Chinichismis siya, kesyo daw magastos siya. Pag meron siyang kasamang babae, babaero siya. Pag meron siyang kasamang lalaki, malambot daw siya. Nalulungkot po itong pari, sunod-sunod yung problema. Hanggang minsan daw po, merong isang tao na nagdala ng elepante sa parokyang yon. Lumabas daw po lahat ng mga tao at pinagmasdan nila yung elepante. Itong tao ay nagpapakontest daw po. Sabi po niya sa mga nanunood, kung sino man po sa inyo ang makakapagpaiyak ng aking elepante, bibigyan ko po siya ng 1 million pesos. Yun lang po, kung ikaw ay sasali, dapat magbabayad ka ng 100 pesos. Business ng tao na may-ari ng elepante. Siyempre po, lahat ng mga tao gusto easy money, nagbigay ng tig-100 at kanya-kanya po sila ng paraan para mapaiyak nila yung elepante. May isang tao, nagdadala daw po siya ng kahoy, 2x2, tinatakot niya yung elepante. Wala, ayaw pong umiyak. Merong isa pong tao, lumapit, kinukurot yung elepante, no reaction. Meron pong isang tao matalino, nagdala sibuyas, nilapit sa mata ng elepante, wala, hindi po umiiyak yung elepante. Hanggang ito pong pari, narinig niya, lumapit siya, nagbayad siya ng 100 pesos, lumapit lang po siya sa tenga ng elepante at nagumpisa po siyang bumulong. Pagkatapos niyang binulungan itong elepante, bigla po siyang umiyak. Sabi po ng elepante. At tumulo po yung luha ng elepante. Nanalo po ng 1 million pesos si Father. Meron na siyang pampagawa ng parokya at ng kumbento. At nagtataka po yung mga tao, nilapitan siya, sabi nila, Father, ano po yung sinabi niyo sa elepante? Bakit umiyak? Sabi po itong pari, kinuwento ko doon sa elepante yung nararanasan ko dito sa parokya at yung ginagawa niyo sa akin. Naawa yung elepante, umiyak, sabi niya. Pero hindi pa po tapos yung kwento. Dahil nalugi po yung may-ari ng elepante, gusto niyang bumawi. Sige po, sabi niya, magbibigay na naman ako ng 1 million pesos basta't mapagalaw niyo yung ulo ng aking elepante. Bibigyan ko kayo ng 1 million pesos. Lahat po ng mga tao, siyempre, sumali na naman, easy money, nagbigay ng tig-100, kanya-kanyang paraan para mapagalaw nila yung ulo ng elepante. Itong tao nagbalik, nagdadala na naman doon, 2x2, hinahampas yung elepante, ayaw pong gumalaw. Isang tao po nagdala ng sunog, tinatakot yung elepante, ayaw gumalaw. Meron pong isang tao sumakay sa ulo ng elepante, hinawakan yung ulo niya, pinapagalaw, ayaw pong gumalaw. Hanggang nagbalik po si Father, ako po. Lumapit na naman po sa tenga ng elepante, binulungan lang niya, sabi niya, shh, 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 shh. Biglang gumalaw po yung ulo ng elepante, sabi niya, nanalo na naman po ng 1 million pesos si Father. At lahat ng mga tao nagtataka na naman po, ano na naman ang sinabi ng paring ito sa elepante, bakit napagalaw niya? Tinanong nila, Father, anong sinabi mo? Nagtanong lang ako, sabi ng pari. Ano po tinanong nyo? Ang tanong ko, sabi ni Father, kung ikaw, gusto mo bang ma-assign na pare sa parokyang ito, ganyan ang sasama ng ugali ng parokyanos mo? Sumagot ang elepante, sabi niya, ayaw niya. The lesson is, nobody is exempted from being rejected. Pari kami, hindi ibig sabihin, hindi kami marireject ng mga tao, ng mga parokyanos. Matanda ka, magulang ka, hindi ibig sabihin, ikaw ay panay na mamahalin at rerespetuhin ng inyong mga anak. Matalino ka, mayaman ka, makapangyarihan ka, hindi ibig sabihin, ikaw ay panay na tatanggapin, mamahalin at rerespetuhin ng ibang tao.
everybody will experience in their life being rejected. And why is that? Because even our Lord was rejected in His life. Kung nga ang Panginoon hindi tinanggap, ikaw pa kaya? God and all of us will experience rejection in our life. Pero Father, napakasakit. Bakit kung sino pa yung mga malapit sa iyo, kung sino pa yung pamilya mo na dapat sumusuporta sa iyo, na dapat nakakaintindi sa iyo, bakit sila pa yung mas matindi na nagre-reject, hindi tumatanggap sa iyo, sinasaktan ka pa? Kasi ang katotohanan nga, nobody is exempted from being rejected. Paano po natin dadalhin ang karanasan ng hindi pagtanggap ng ibang tao? 3 words. Number 1 is forgo. Number 2 is forgive. Number 3 is for God. Forgo, pag hindi ka matanggap, pabayaan mo. Forgive, pag hindi ka minamahal, patawarin mo. For God, pag hindi ka nire-respeto, ipasa Diyos mo. Pakatandaan nyo din po, huwag mong titigilan yung maganda at mabuti mong misyon sa buhay dahil meron lang mangilan-ngilan na hindi naniniwala at tumatanggap sa iyo. Do not stop the good mission that you are doing just because of a few who are rejecting you. Expect to be rejected, but do not forget, never stop doing the good mission just because there are a few people who rejected you. Be like the Lord.